So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, unang-una sa lahat, Happy New Year sa lahat. At ang ganda lang ng ang ganda lang talaga ng pagkakatugma ng mga videos natin sa mga importanteng araw, no. Una is yung December 25. Ang naging regalo ko sa inyo noon is yung first round battle ng Tipsinyo versus ALX at Fangs. At maraming salamat dahil nagustuhan nyo yung sakto. Actually hindi ko naman sinadya yun na December 25 yung laban ng Tipsinyo, no? So sakto na naging December 25 at naging pamasko ko na rin yun sa inyo. So maraming salamat. At ngayon another gift na naman para sa inyo, a New Year gift, Tipsinyo versus Shernan Mzite, no? Finals ng 2x2 2017 at nagkataon na naman to na dito napunta yung battle na to sa January 1st ng 2024. So sana maging maganda yung pasok ng taon para sa atin. Nag-start tayo July 1, 2022. Natapos natin yung buong taon ng 2023 ng walang palya. At ito, papasok na tayo sa January 2024 at hoping na matuloy-tuloy natin, magkaroon tayo ng another achievement sa taon na to. Kasi ang naging achievement natin nung 2023 is syempre nakapunta ako ng event ng Motus, isa yon. Nakausap ko yung mga battle MC, especially mga flip top battle MC, Mzite, Lipcram, mga Motus battle MCs, and too many to mention, no? Kaya basta alam niyo na kung sino kayo. Yun, sana ngayong 2024 is magkaroon na naman tayo ng achievement para sa atin, 'di ba? So looking forward ako sa mapansin ako ng mga malalaking pangalan at makakulab sa ganitong content, no? Syempre mangangarap ka na lang din, syempre yung mataas na, 'di ba? So sana mapansin tayo ni Boss Loons. Boss Loons, ikaw ang dahilan kung ba't ako nagre-review ng mga battle rap, no? So yun lang. So yun, umpisa na natin to. Na-share ko lang as intro, no? So na-share ko lang. So wala nang insights, panoorin na natin. Maraming nagsasabi na bakit natalo ang Tipsinyo. So bakit nanalo ang Team SM. So let's see. I-judge natin per round. Tingnan natin kung sino mas effective, may dapa ba, malinis ba. So let's see, pakinggan natin to. Tipsinyo versus Shernan Mzite. Let's go. Huling laban ng taon, pakinggan natin. Sino din sini? Yo! Ikaw, napakatagal mo umakyat. Puta ka, alis. Sa sobrang kakornihan mo, pati buhok mo, nagkukulay ng mais. Tsaka tangina mo, Rapon. Ayos may rebat agad, no? So, may rebat agad. Hindi pa yun writtens ng Tipsinyo. May rebat agad na about dun sa pag-akyat ni Shernan. Sobrang kakornihan mo, pati buhok mo, nagkukulay ng mais. Tsaka tangina mo, Rapunzel. Ba't may dala kang padlock? Di ko maintindihan si Kurapi ba to, si Kurapi ka ba to, o si Goldilocks? Kasi putang inang itsura yan. Ganito magiging itsura ng Santo Niño pag nag-Super Saiyan. Okay, so kita nyo kung gaano ka powerful yon. Rebuttals yon sa hindi pa nag-spit. Rebuttals yon dun sa ginawa ni Shernan nga daw na tawag dito, na matagal umakyat, tapos rebuttals din yun sa appearance ni Shernan, 'di ba? So yun, let's see. Yo! Ito na ang katapusan ng pagiging presko nyo. Dumating na ang araw na kayo naman ang pag-iinitan ng sobra, parang takuring umaapaw. Abangan lang matunaw sa mga nagbabagang salitang inyong maririnig. Dahil di naman kami sumugod sa SM para magpalamig. Tangina, tingnan nyo.
Kalapasok lang namin, di na alam ang gagawin, mukhang nawawala na. Ganyan ba talaga sa SM? Entrance pa lang, nangangaba na! Okay, nice. SM Mega Mall, SM Supermarket, ayan. Tapos SM na Sharon M site. So ang ganda ng reference, no? Entrance pa lang nangangapa na. So 'di ba kapag papasok ka ng SM, kinakapahan ka ng mga guard para kung may dala ka mang kakaiba, 'di ba? So 'yun, ayos 'yun na reference. Pero wala ka nang hahanapin pa. We got it all for you. Bars, jokes, creativity, pati control sa crowd. Kita ni Enigma, presence at charisma, mas mukha pa kaming artista. So bakit kayo proud? Hindi kayo allowed dahil lang naipon na puntos, yun din ang total of damage. 200,000 na reward, yun ang aming SM advantage! Yo, at sinabi mo sa backstage, M-Site, na mag-a-upright ka, tol. Gulat si Shernan, di alam yung best friend, Awol. Mga nagre-ready ng rebat. Yung emosyon, pakshit sa poll. Tignan nyo, nagkagulo na yung SM, parang may bagret sa mall. Pero tol, magaling daw yan mag-rebat. Yun ang lagi niyang binabanggit. Pwes patunayan mo. Ibalik mo lahat ng linyang ninakaw mo sa internet! Fucking shit! So bakit? Doon nakakakuha ng votes. Kung kalahati naman pumapasok sa jokes, galing sa quotes. Puta ang dope, yung utak mo wala na ata sa align. Mga hugot, jokes, quotes, pinagko-combine. Pinabago lang ng konti at nilalagyan ng rhyme. Tapos ayon, pwede nang pang flip-top lines, lakas magnakaw ng content sa Facebook, daig pa mga admin ng Filipino Vines! Ikaw bakit? Filipino Vines, ano yun? Page yun sa Facebook. Okay? Ikaw bakit? Ang kulit lang, no? Kasi, ang kulit lang talaga. Kasi 2017 to. So, ito yung finals ng MOT at Surhenyo, 'di ba? So ito rin yung finals ng Tipsinyo at Shernan. So ang kulit lang kasi may ganitong linya si Sinyo, no, na co-admin ng Filipino Vines. Tapos may ganitong scheme din si Mot doon sa laban niya kay Surhenyo, 'di ba? Yung basta yung sumunod yun sa People You May Know, Bars Baby, yung sa Bars Baby ba yun na page, basta may sinabing ganun si Mot about dun sa page or sa admin ng Facebook. So nagkaroon lang din ng parang kapantay dito sa linya sa 2x2, no? Wala lang, kulit lang. Hindi ka pa mag-resign. Sobrang presko nung isa buhay, gusto pa yatang ipa-livestream. Kaso kain ka hanggang dulo, parang kulangot sa apa ng ice cream. Kanginan to, may baon pang confetti, rebuttal, sari-sari na rhyme scheme, pero baliwala rin! Dahil sinibak ka ng hardcore sa plasma, parang porno sa widescreen! Kasi alam naman natin na yan ang trip mo, di ba? Kaya malamang pag binato ka ng SLR, di mo sanggain, tangina. Gustong-gusto mo kasing lagi kang nahahagip ng camera! Tangina ka, lagi pang nakawaki post. You are driving me insane. Para kang varicose. Napakalaki mong brain. Pinaka-pa-cute na battle rapper. Putang ina mo, Indio. Dinaig mo ba mga vlogger sa sobrang kita mo sa video? Pero ngayon, di lang basta kamiyo. May bonus ka sigurado. Basta pag nilabasan ka namin ng cam, nakapokus sa mukha mo. Okay, double meaning. Cam, camera, tapos cam na. Okay, huwag natin sabihin dito yon. Direct sa pulsa mukha mo. Okay. So mga adult vids. Focus naman tayo sa'yo, Shernan. Kilala ng karamihan bilang walang pagkakakilanlan. Paano ba naman ang lakas makatanga? Pinaka-orihinal niyang naiambag sa eksena, manggaya ng iba. Tangina ka? Manggaya ng iba, tangina ka? Yan ang hirap sa'yo, bayaw. Eh, ang dali lang sa akin nung tungaw. Kaya kung ako sa'yo, gago, ayokong maging ikaw! Lagi pang nakasigaw na sila daw ang ikatlong henerasyon. At ang malupit pa doon, wala namang malupit doon! Okay. Third generation, ayaw na dadamay.
Lahat pinapatulan, kahit bata, sinasalakay. Kung mag-shoutout, sang haba. Haba! Haba-haba, nakakaumay. Kung sino pa yung maraming kabatian, sila pa yung maraming kaaway. Ay, kaya pala ayaw ni Enigma sa inyong samahan. Paano ba naman? Di mo napansin, kayo-kayo pinaglalaban. Kayo-kayo... Kayo pinaglalaban, ginagawa sa inyo ni Arik. Di nyo ba namamalayan? Mala civil war! Kasi hinayaan niya tong mga bida-bida na sila-sila ang magpatayan! Okay. Unang comment para sa tipsy nyo. Ang dami kong i-comment, pero ang pinakauna kong mako-comment is lack of haymakers. Ayan. Yan yung una. So, lack of haymakers. Syempre, heavy line. Yun. Lack of heavy lines, heavy punches, punchline. Meron, no? Don't get me wrong. Merong suntok. May pumapasok. Direkta sa share ng M-Zite. Pero, kulang sa diin, kulang sa puwersa, kulang sa tulak, kulang sa basta kulang. Andun na yung performance, andun na yung, although sa chemistry medyo nasisilip ko sa chemistry na medyo may kapaan. Hindi ko alam kung kinakabahan ba sila or what. Di ko alam parang kinakabahan sila dahil syempre si Sinyo nung 2013 isa buhay hanggang semis lang, si Tipsy D nung 2016 isa buhay semis lang din. So di ko alam kung, pero mga professional na to, wala nang kaba dito. Pero feeling ko may ganung tension sa napanood ko. Feeling ko may kaba. So parang nagkakapaan sila din sa rounds na kung sino mag-spit, 'di ba? So, yun. Isa yun sa napansin ko sa performance. Then sa content, andun yung punto. Pero, parang magaan Magaan talaga yung mga suntok nila sa share ng M-Zite. Medyo nakulangan lang ako. Actually, kung ang ginawang performance ng Tipsy nyo dito is yung kasing lakas ng performance nila sa price tag Chris Delano, malakas talaga yun. Pero, medyo nakulangan ako dito sa round 1 ng Tipsy nyo. Ulitin ko lang, malakas, pumapasok yon, direkta yon, sumusugat yon, kaso nga lang, bitin. Sumusugat, pero hindi ganun kalalim. Tumatama, pero hindi ganun kabigat. So, nai-gets nyo ba yung punto ko? May mga punchline, pero hindi ko matatawag na super yon or haymaker yon kasi kulang nga sa DN. So, ayun. Yun lang napansin ko rather sa round 1 ng Tipsy D at Sinyo. And for me, yung round 1 ng Tipsy nyo is kayang-kayang baliktarin ng Team SM. Siguro, I think 3 to 4 haymakers or 2 to 3 haymakers lang, enough na yun diba? Syempre, 2 to 3 haymakers, may mga punches pa yun, diba? Sa mga setup pa lang. So, kilala natin ang share ng M-Zite, rebuttals, tapos yung performance nila sa DFG, grabe yun, diba? Kung mauulit nila yung ganung performance, tangina, classic yun. So, let's go. Si Tipsy D, mukhang sintu-sintu yan. Hindi yan kulay mais. Tanga, ginto yan. Tapos kayo ang magsisilbing regalo sa amin ngayong taon. Oo, siya nga si Goldilocks kasi ikakahon namin kayo ngayon. Tapos bakit ba galit na galit kayo kapag sinasabi kong cute ako? Nung sinabi niya nga gwapo siya, tangina, tuwang-tuwa kayo. At yung FB lines, wala na ako niyan, tangina nyo mga brother. Kung gusto nyo makarinig ng FB lines, manood kayo ng battle ni EJ Power. Ha? Putang inan nyo, dalawa! Sa akin kayo panis, mas mukha daw silang artista, tama ka dyan, Charis! Ha? Hindi! Nagpapalakpakan ng nagsisigawan. Ehemplo,
ng ligaya. Ako daw ang Super Saiyan na Santo Niño. Tama? Kaya nasa amin ang biyaya! Lahat kayo, ihaya! Pinagtatanggol ko ang 3GS dahil hindi lang basta grupo ang binubuo ko, pamilya! Huwag kang sumigaw. Masyado ka nakakabulahaw. Hindi sila pumasok sa SM para magpalamig. Oo, kasi para magnakaw! Okay? Ang ina Kurapika ang puta. Ako si Kurapika! Matagal kong hinintay ang pagkakataon na makaharap tong payasong salbahe dahil kinuha niya ang mata ng kababayan ko para ipakita ang mali ng imahe! At ikaw, alalay! Okay, si Sinyo pala yung tinutukan niya na si Hisoka, no? Payaso na salbahe, si Hisoka yun. Okay. Sa Hunter x Hunter. At ikaw, alalay, si Raulo. Naririnig mo na ba ang tibok ng puso ko? Hindi na sinirsisa laman yan, maririnig nyo dyan, kamatayan nyo! Tipsy D at Sinyo Kagasan, mukhang panalo na kahit sino kalaban. So paano naman kami? Hindi nyo na kami kailangan. Sayang naman tong costume ko. Nag-practice pa ako. Binayaran ko pa to. Tapos malaman-laman ko, sila lang pala pinunta nyo. At sa'yo, talagang bagay na bagay ang time machine. Time machine. Kasi masyado kang ambisyoso. Sa bagay, si Einstein, scientist, di makapagtrabaho ng walang aparato. Ginamit mo ang time machine para balikan at talunin ulit siya sa aspakan? Hindi! Binalikan mo siya sa panahon kung kailan mo siya mapapakinabangan! Yan si Einstein! Mautak! Sa bagay, abakadas ka nga! Kaya pala yung si nyo sumunod na lang sa di kasi wala siyang isang salita! Oo, wala kang isang salita! Oo, wala kang isang salita! Nung laban nyo ni Jaking at Romano, ang usapan walang damayan. Pero hindi ito tumupad. Sa pambabastos ng asawa, nangunguna pa yan. Nakikisabit lang daw. Wow! Akala ko ba suportang tunay? Eh bakit yung nagawa inuungkat? Para kang si Flick G, makikipagpalitan ng pabor, pero pagdating ng araw, manunumbat! Sino ba may sabing wala tong kanta? Meron ba? Meron! Oh shit! Babae! Magandang kabanata! Close your eyes! Bounce! Lahat offbeat! Ang pangit pa ng timpla! Nasa YouTube ang pruweba. Hindi pantay yung boses, ang lakas pa ng echo. Saan ba ang studio nyo? Sa kuweba? Pero pinakinggan ko pa rin bilang respeto sa pagiging rapper mo. Pagkatapos mong pakinggan, anong ginawa mo sa kanta? Pinablatter ko. Dumiretso ako sa police station. Binigay ko sa pulis na naka-assign. Anong ginawa ng pulis? Nag-resign. Jokes at bars daw, kaya nilang pagsamahin. Ibahin nyo kami sa mga unang nakalaban na tinalo nyo. Kung nakalusot kayo sa mga Bisaya, Gangster! 3GS! Pwes, Bisayang gangster na 3GS tong katapat nyo! Jokes at bars, hashtag. Kung usapan jokes lang, ako'y malakiller clown, mamamatay kayo sa prank ko. Kung bars lang, lulunurin ko tong hashtag parang si Franco. Ito? Tangina, lakas nun. Hanggang semi na lang daw si Looney kasi siya na ang kampiyon. Prinsipe ng ribat, Central Luzon daw ang overall champion. Di ba palpak? Aminin nyo nang bigo kayo. Lakas. Kaya nga nagkadamayan Kasi parehong mapang-angkin ng titulo. Alam ko na kahit na-gets nyo, tutulugan nyo lang ang mga linya ko dito. Magiging biktima kayo ni Jigsaw. Gigisingin na lang kayo ng video. Bonus round na lang ba kami? Yang kayabangan na yan, minsan na naming nasabi noon. Kaya nga nandito ang SM Para sabihing mali. ang tingin nyo sa kompetisyon. Bukod sa Crazy Mix Basilio, Dabsa at Flick G, kami na lang original tandem na nakikita nyo Ngayon. Dahil kami, hinasa ng kapatiran at panahon habang tandem nyo, binuo lang ng ambisyon. na magkampiyon. Putang ina. Punto per punto ang atake. Yun ang nilamang ng Team SM sa round 1. At sobrang linaw na ang round 1 is para sa kanila. Ang ganda men, pinakinggan ko yon. Ang ganda ng
ang lupit nun. Hindi man ako masyadong nag-react, pero wala eh. Iba yung atake ng Sheran Emzite dito, hindi sa kung paano umatake yung Tipsinyo, no? Sa Tipsinyo, sabi ko, lack of haymakers, lack of punchlines, lack of mga heavy lines, lack of sa performance, medyo may konting dapa, 'di ba? May salitan na nagaganap na parang basta di malinis. So, bibigyan ko ng 8 puntos yung Sinyo Tipsy doon kasi medyo hindi ko talaga okay. Andun yung mga punchline, pero hindi gaya nga nasabi ko sa inyo. Hindi nga sumusugat yon, hindi nga ganun kabigat, hindi nga ganun kalakas yon. Pero yung Sheran Emzite, yawa. Ganda nun. Pinakinggan ko yon. Iba yung atake nila, no? Ang atake ng Sheran Emzite dito is hindi through punches, hindi through haymakers eh. 'Di ba? Kita nyo naman ang tahimik ng crowd doon. So for me, it's not about haymakers or mga heavy lines sa round 1 nila. At sabi naman ni Sheran, and I agree with that, sabi ni Sheran ni Emzite doon na kahit na-gets nyo, tutulugan nyo pa rin yung mga linya. Yes, 'di ba? Natulugan nyo ng crowd, pero base sa pagkaka-absorb ko ng mga linya na yun is hindi yun katulog-tulog, tangina mabigat yun. Ang ganda ng punto na sinabi nila about sa Tipsinyo, and para sa akin sobrang naging quality talaga ng mga linya nila kasi hindi talaga yun naging fillers, hindi yun nasayang, dumiretso talaga yun sa Tipsinyo. At ang ganda yung personals, although parang hindi nga sila nag-personals, pero yung punto nila, yung parang real talk shit, yung mga jokes nila, yung mga bars nila, yung pagiging technical ng Team SM is sobrang nabalansin nila yon sa isang round. Napagsiksik nila yon sa round 1. Ulitin ko lang, round 1 pa lang to guys, no? Round 1 pa lang to, at sobrang nagustuhan ko na yung pinupunto nila, yung about dun sa kami na lang yung natitirang original tandem, kasi ayun, yung tandem nyo nabuo lang sa ambisyon na maging kampiyon. 'Di ba? So, real talk, may pagka real talk na may pagka basta technical, mabigat 'yon, straightforward na punto. 'Di ba? 'Yun yung sinasabi ko sa inyo. Hindi yung round 1 ng Team SM is not about haymakers or punches or heavy lines eh. Ano sila? Punto. 'Yun talaga yung pinaka dumurog sa Tipsinyo sa round 1. And 'yun, malakas 'yun. Nagustuhan ko yung round 1 ng Team SM. Para sa akin, walang nasayang na doon na linya. Yung rebuttals nila, okay din yun. Performance nila, ang ganda rin, walang sapawan. Unlike dun sa round 1 ng Tipsinyo, may sapawan na something. So, ayun. Nagustuhan ko yung round 1 ng Sheran Emzite, tol. Sobrang nagustuhan ko yun. Hindi ako nagha-hype, hindi ako nagpapa-hype dito. Alam niyo naman, ayoko maging bias sa channel natin. So, bilang judge or online judge based sa absorption ko ng bawat bara ng dalawang team, I can tell na mas mabigat, mas solid, mas sumugat, mas marami suntok yung Team SM kumpara dun sa Tipsinyo. So, 9-8. Bakit 9? Medyo hinahanap ko pa yung solid na performance katulad nung performance nila sa Flick G. So yun. So 9-8 muna. Baka sa 2 and 3 mas maging solid eh. So bakit 8 naman yung Tipsinyo? Nasabi ko na, ang daming kulang, ang daming nawala. No, yung energy rin nila nawala eh. 'Di ba? Yung haymakers nila nawala. Ang daming nawala doon. So ayun. 9-8 in favor of Team SM. Ginalingan ang babagsik. Props kay Sheran, palakpakan. Pero syempre, credits kay Flick. Kasi kung babalik tayo sa laban nyo ni Ponger, meron kang isang linya doon na gusto ko sa'yo mismong ibanat. Anong pakiramdam nang nagbibitaw ka ng linyang hindi mo sinulat? Ano ka ba, Brad?
Pag yan nagpatawa, pag yan nag-jokes, nakakatawa. Pag nag-bars, walang hiya. Kaya niyang pagsamahin yung jokes at bars, o diba? Nakakamangha! Gago, di ka na dapat mabigla. Lyrics niya at lyrics ni Flick, di na pagsasama niya. Yun ba kaya? Kaya, yung grupo niyong third generation, simulan nyo ng palitan. Imbis na 3GS, gawin yung LDR. Total, kayo-kayo naman ang nagsusulatan. Ano yan? Ano yan? Operation Dugtungan! Dinaig mo ba may problema sa artery? Nabubuhay ka sa linyang di galing sa puso, parang bypass surgery. Kaya huminga ka na ng malalim at huwag kang masyadong kabado dahil natural lang na dyan kita atakihin kung saan ka barado. Ano bang akala mo sa flip-top? Trick or treat pag Halloween? Magulang ka na dun, par. Ginagawang excuse ang pagko-costume para makahingi ng bar. Kaya matuto kang lumagar. Payaso ka lang. Joker to, malaki ang pinagkaiba natin. Isa kang clown na shifter mala, Pennywise kung iisipin. Dahil ito si It pag naging rapper. Kasi alam naman natin na puro bata lang din ang kaya mong takutin. Okay, Pennywise, It, mga bata ang kayang takutin. So, yun, yung reference nila dito is yung It na movie, no? Si Pennywise. Na, yun. Basta yun. Damn! Paano ba naman? Pati si Lanceta pinalagan, tinakot at binantaan. Puta Shernan, ano yan? Freddy Aguilar galawan kasi kahit bata, pinapatulan! Okay. Shernan! Ba't ka nagkaganyan? Tingnan mo itsura mo. Mukha kang nanunungkulang kurap sa gobyerno. Gago, kasi balita ko, nagtatrabaho na daw siya kay Digong at galit na sa adik. Pwes patunayan mo. Isumbong mo si Arik. Yo, total, tapos na kayo sa paggamit ng pangalan ng liga. Di nyo na to kailangan, di ba? Ikaw, meron kang site sa pangalan pero wala namang sense na makita. Kaya bulag ka ba? Kaya karapat dapat na si site maglaho. Total, ang manalo ka, katarata, site kalabo. At ang labo, yung flip-top daw di na kailangan. Pero tignan nyo naman, di na maiwanan. Ooh, Ben! Di ba marunong ka magbalik? Bakit yung konektado di mo na binalikan? Ooh, Ben! Si Sir Mike Swift, lagi kang kinukonsinti at pinapaboran. Biruin mo, binigyan ka ng home court advantage kasi sa mismong bahay nyo, ginanap yung sunugan! Ooh, Ben! Okay, so may reference sila about dun sa sunog kasi di ko alam kung Ahon 6 ata yun yung laban ni MZite tsaka ni EJ Power. May angulo na si EJ Power about dun sa nasunugan si MZite. So feeling ko Ahon 6 nangyari yun or before Ahon 6 nangyari yun, pero tumuloy pa rin si MZite dun sa battle na yun. So hindi siya nag-excuse na okay, bibitaw ako sa battle kasi ganito may nangyari sa bahay, nasunog na something ganun. Hindi siya tumalikod sa responsibility niya bilang battle MC. So props kay MZ ton. Literal na burn kasi nga malas ang alas na yung sinimulan M. Hinahangad mong W, kabaliktaran M. Ilang beses ka man lumipad, lagi kang babagsak M. Kapalaran mo itaas baba. Taas baba! Na parang letra ng M. Pero anak ka ng P. Anak ka ng putang ina mo ka! Naturingan pa naman call center agent pero di propound. Kasi sa listahan ng mga bobo mag-English, M-site, there was only one name that you can found. Putang ina, ano yun? Basta maganda lang yung sound, ganyan ba sa rebuttal kahit yung grammar hindi matatas? Bakit mo ginagawang excuse ang freestyle? Kala ko ba, doon ka malakas? Ungas! Bumaba ang standard ng rebat dahil sa kakaganyan nyo. Tangina neto, bumaba ang standard ng rebat dahil sa kakaganyan nyo. Kailan pa naging basihan ang dami ng rebat? Sa pagkapanalo.
Eh, ang alam ko lang na madalas magbalik yung mga hindi pasado. Call center agent ka, di ba? Kaya malabong ako yung mapabilib mo. Nagmumukha lang madali ang pagtanggap mo sa linya kasi Nakaready na sagot mo. O ano? Ribat ka na ba? Ganyan ang katotohanan, minsan masaklap, kaya sige lang, Ibalik nyo lang. ang hindi nyo matanggap. I don't know, but it's too magaan eh. Magaan, tol, magaan. Hindi ito yung ina-expect ko na battle sa tandem ng Tipsinyo. Hindi ito yung battle na inaabangan ko sa finals ng team Tipsinyo. Medyo, ito to be honest, no? So, sabi ko nga sa inyo, ayoko maging bias and ayoko maging bias at gusto ko purong real talkan lang tayo dito sa channel, no? So, Tipsinyo sa round 2. Okay, sa round 1, inasabi ko na, magaan, tumatama pero hindi ganun kabigat. So, alam nyo na yan, yung round 1, yung story ng round 1, alam nyo na yan. Round 2, Angels, medyo naumay ako sa Angels na ginamit ng Tipsinyo against Shernan Emzite. About dun sa yung burn, yung sunog ng bahay. Syempre ginawang angulo na yun ng ni EJ Power, ginawang angulo na yun ng sino pa ba yung mga nakalaban nila? Basta may nakalaban pa Team SM tapos about dun sa sunog na sa bahay ni nila Emzite. So medyo sa reference ko naman napansin na medyo na ulit or naging gasgas na yung yung naging angulo ng Tipsinyo dito. Then kay Shernan meron din yung nakilala lang sa walang pagkakakilanlan. So ganun. So alam naman natin yun, si Emzite ganyan na talaga siya si Shernan ganyan talaga may costume. So may mga ganung angulo na rin kay Shernan. So feeling ko sa references medyo doon nagkulang ang Tipsinyo sa round 2. Sa performance medyo bumawi, no? Kasi medyo intact na sila ngayon. Okay yung okay sana yung mga setup yung burn. Kaso yung biglang home court advantage kasi sa bahay nyo mismo ginanap yung sunugan. Yun nga, basta yung mga setup nila maganda pero yung reference nila is ganun nagamit na yun sa Team SM. So feeling ko hindi ganun ka lakas yung dating sa akin ng mga linya ng Tipsinyo against sa Shernan Emzite, no? So no, I'm not telling this because alam ko na nanalo ang Team SM, hindi. Sa lahat ng battle, sa lahat ng na-review natin, 'di ba? Kung paano ko tinanggap, kung paano ko naintindihan yung mga verses, ayun yung sinasabi ko, no? Minsan nga, 'di ba, bumoboto ako sa alam kong talo na, 'di ba? So alam niyo 'yan. 'Di ba? So example na lang yung yung alam kong panalo si 6-3 dun sa laban nila ni Shernan, pero para sa akin Shernan yung panalo dun, 'di ba? So na-review ko na yun, you can check it out. Pero ayun, I'm not telling this kasi nanalo ang Team Shernan Emzite or nag-champion ng Team SM dito. Pero I'm telling the truth, the honest opinion, no. Medyo may kulang sa performance ng Tipsinyo. Hindi ko alam kung bakit, basta may kulang. Hindi ganito yung Tipsinyo na inaasahan ko or inaasahan ng karamihan, 'di ba? Especially finals to. So ayun, let's go. Shernan Emzite. Yo, check. Sa round na ginawa nyo, parang hindi ba kayo nawawalang bahala? Yung pinakamalakas nyo na punchline, sa ibang tao pa tumama. Tapos, you can found, ang tagal na nun Yun. Ano na pa nang walang kaparara. Ayun, yung you can found na angulo ng Tipsinyo, ang tagal na nun. Ilang beses na yun nagamit kay Emzite at feeling ko hindi na ganoon ka-effective yun. Ikaw nga may piranha. Wala namang ganyanan. Tsaka nasunugan ako, puta. Nasunugan ako. Pero ako,
pumunta pa rin at nagtrabaho. Dahil hindi ko inintindi yung sarili ko. Ang inintindi ko, mga tao, may history kayo ng chok, di ba? Kasi umaakyat kayo ng hindi preparado. Kaya tapos na usapan pag tinanong kung sino mas tunay na MC sa atin pagdating sa entablado. Ay, yung pagsusulat ni Flick J, putang ina. Ayun. Yung rebat ni M-Zite, klaro yun. Kanya yun, nakuha niya yun. Tapos ito pa, yung kay Shernan na about sa pagsusulat ni Flick G. Di ba? So, ayun. Ang galing lang, nababalik nila ng ganong kalakas. Ang tatangan nyo mga burat. Kung totoong si Flick G, sa akin ang nagsulat, ba't nung laban namin, yung mga linya ko, hindi niya naribat? O ano? Pumatol daw sa bata. Putang ina nyo, mga bakla. Hinamon ko si Lanceta, 10 sila. Ako lang mag-isa. Bading! Tang ina mo! Di kita bibigyan ng pagkakataon na bumangon. Sinumbong ko na si Ari kay Duterte. Ano mo sagot? Bigyan natin ng pagkakataon. Wala na. Tangina sa rebuttals pa lang. Parang 1/4 na ng round ng tipsy nyo naubos na doon. Natunaw na doon. Binigyan siya ng pagkakataon. Pero ikaw, bars ka ng bars. Buraot ka naman sa shota mo, hayop ka. Nagtatravel kayo sa iba't ibang bansa, di ba? Eh ano ang bag niya? Ano pa? Eh di kapal ng mukha. Hindi ka rin naman gwapo katulad ko. Mukha kang... Hindi ka rin naman gwapo katulad ko. Mukha kang kunehong busog sa iyong get-up. Alam mo kung paano niya napasagot shota niya? Paano? Konting bola, tsaka 4-bar set-up. Kami ang SM. Sugalang magdamagan. Sila daw ang dalawa maghahari. So hindi na kayo ang paralas? Balimbing pala ang meaning ng flexibility ni Gago. Sa Sa bagay, bagay, ang Joker papares kahit kanino para manalo. Central Luzon versus Calabarzon, nandun ang paralas Eh bakit kayo ang natalo? Kaya paano nyo tatapatan ng punches na straight kung yung Pipers nga di nyo na ipanalo? Tama na, poker, putang ina. Sige, iba naman basta huwag tayo uuwi hanggat walang diamanteng natatangay. Isunod na natin ang blackjack. Total, may komedyanteng mamamatay. All in! Di kami nagbibiro kapag sinabi namin pati pato. Papaikutin namin ang roulette na tatapat sa 357 kung gusto nyo may balato. Pareho kayong makakatanggap sa sugal na di umaasa sa tadhanang maswerte. Lakas. Hinila namin ang 10 taon sa pag-asang makatama ng doble. Poker, blackjack, roulette na may balatong iiwan. Bagay lang dahil ang magkampiyon kayo ay isang malaking Kasino Kalingan! Kung usapang Galing. pagpapagawa, sige, ikaw na si Vice. Ang ganda ng reference nila. Although hindi ko masyadong naintindihan kasi sa sugal, no? Poker, di ako naglalaro nun. Casino, hindi rin. Pero ang ganda ng pagkakagamit nila doon. Ang ganda. Ganda. Ako naman si Tekla. Real jokes ba talaga o masyado mo lang napapaniwala ang madla? Nung sinabihan mo akong pangit at nanlait ka ng syota ng iba, nagtawanan sila. Sa bagay, ikaw nga si Vice Ganda kasi kailangan mo pang manlait ng kapwa para lang magpatawa. Noon hinamon mo si Deno. Para daw ang hari ng ribat, mapalitan na. Pero nung hinamon ka ni Apex, nag-iiyak ka. Nung binastos mo si Ann Mateo, okay lang. Pero nung binastos ni Shea asawa mo, galit na galit ka. Ano to? Pag ikaw pwede kang manghamon, pero di ka pwedeng hamunin. Pwede kang mambastos, pero di ka pwedeng bastusin. Tang-inang yan, pati mga fans mo, pag may di magandang sinabi, ipapabuli mo sa mga fans mong makitin. Eh ano palang silbi ng tournament na to kung di ka namin pwedeng talunin? Ikaw ay isang rapper na blapper. Ano yun? Rappler? Hindi pa ba obvious na ikaw yung perpektong halimbawa ng sumikat ng Dahil sa Fake news. Kasi para lang tayo nagbabasa ng tabloid na may jokes at crossword na pampalibang. Kaya malamang tatawanan ka na lang dahil kapag nag-cross ang ating word, makikita nyo silang pababa ng pahalang. Yayanigin mo daw ang sanlibutan. So ikaw ay dapat bantayan. Kung ikaw man ang big one, matagal ka na naming napaghandaan. Pinupuna mo lang naman ang Grabe. mali namin linya. Kala mo walang ganti yun? Ito na yung hinahanap mong fault line na bibiyak sa gitnang Luzon. Kaya kung akala mong wala kang Lakas. mali, Pwes mali ka ng akala. Paano ka magiging perfecto, Tipsy? Eh kulang ka nga sa tama. Outright, baka copyright. Malabo ka rin naman maging copycat kasi mukha kang daga.
Pag tinanong ka kung nasan utak mo, anong isasagot mo? Huwag nyo nang hanapin ang wala. Itong pagkukostume ko, mukha bang tanga? Sabihin nyo na kung anong gusto nyo. Magaling kang magpatawa pero mas magaling akong mag-entertain sa'yo. Laman ng jokes mo, lait. Ako sa kabila ng panlalait, nagpapasaya. Ako na mataba, ako na pangit, pero tatanungin kita kung magugustuhan mo ba kung ako naman ang hindi magpapatawa. Tangina, basag. Fucking inabasag ang tipsy sa round 2 rin. Shit. Basag men, ayun lang, yun yung unang word na naisip ko. Yun yung unang word na lumabas sa bibig ko. Basag ang tipsy nyo sa round 2. Grabe yung yung atake ng Sharon Emzite, hindi sila bumaba ng level. Kung ano yung pinakita nila sa round 1, dinala nila yon, nag-start sila sa ganon, parang continuation lang. Parang hindi tumigil yung round 1 eh. Parang hindi tumigil yung round 1. Nagtuloy-tuloy lang talaga yung flow ng energy at power sa round 2. At ayun, nag-start sila kung paano nila tinapos yung round 1, ganun nag-umpisa yung round 2, ganun power. Then kung ano yung atake nila sa round 1, ganun din yung atake nila dito sa round 2. Technicalities, punchlines, haymaker na hindi sa jokes nagfo-fall, haymaker na sa punto, sa technicalities, sa punchline, no, sa mga real talk, mga real shit, dun nagfo-fall eh. Kaya ang bigat nun para sa akin, men. Ayun, kung ano yung performance ng tipsy nyo sa round 1, yun din yung nangyari sa round 2 eh, 'di ba? May pagkukulang talaga sila dito. Di ko alam kung ano nangyari ba, bakit ganito yung yung round 1 and 2 ng tipsy nyo. Kasi hindi to yung, for sure naman hindi ito yung inaasahan ng marami. Kasi alam ko rooting sila sa tipsy nyo na mag-champ, 'di ba? Pero sa pinapakita ng tipsy nyo dito sa rounds 1 and 2, kulang at hindi yun enough para mag-champion sila sa battle na to. Although may round 3 pa, pero we're talking about rounds 1 and 2 pa lang naman. So rounds 1 and 2, kulang sila doon. Kulang sila ng DN, kulang sila sa suntok, kulang sila sa bigat, kulang sa lahat eh. Jokes kulang din, sa performance kulang din. Di ko alam kung bakit ganito yung naging performance ng tipsy nyo sa finals, especially sa finals pa, 'di ba? Then round 1 and 2 ng Team Sharon Emzite, grabe. Makikita mo dito sa pinakitang performance ng Sharon Emzite sa rounds 1 and 2. Kitang-kita mo dito na hindi nila minaliit ang tipsy nyo. Hindi sila nagtipid sa tipsy nyo. Kung ano yung mga solid na linya about sa tipsy nyo, nilagay nila doon, siniksik nila doon. Hindi sila nagsayang ng linya about sa mga jokes na mag-overstretch lang na hindi susuntok, walang ganon. May mga jokes sila pero tignan nyo kung gaano ka-ikli yun. About 2 lines, parang ganon lang. Tas pasok na ulit sa pagiging technical. So ang galing ng Sharon Emzite dito. And para sa akin, rounds 1 and 2 nakuha nila yun ng malinaw. Sobrang solid ng mga pagiging technical nila eh. Ang ganda nun. Sobrang ganda ng pagkaka-atake. Ang ganda ng pagkakasalansa ng mga verses. Ang ganda ng mga suntok. Napaka-solid nun para sa akin. So, 18-16, rounds 1 and 2, Team SM. May round 3 pa. Let's go. Puro lang daw ako lait. Tangina, ano bang pinagsasabi mo? Naturally lang, ikaw kalabang ko. May choice pa ba ako? Pangina na ito, nag-setup pa ng about sa baraha. Ang haba-haba, wala naman sa hulog. Yung kasama mo nga, walang binaba eh. Kaya yung bahay nasunog! Okay. Tangina, buong mundo, ang gabing ito'y masasaksihan. Buong puwersa ng tipsy nyo sa inyo ay nilaan. Buong puwersa nyo mang paghandaan ng inyong katapusan. Buong buo. Kayong ibabaon sa inyong kinatatayuan. Oo, lahat buong buo. Dahil kung itatanong nyo kung bakit, ano ang dahilan? Dahil ngayong 2x2 finals, wala nang hatian. Pero kung inabutan ko yung shooting ng respeto, habang nadadala ka sa eksena, bit-bit ko ang chainsaw, magdadala ako ng eksena kapag sigaw ni Direk ng cut, cut, cut.
Wala yan sa eksena! Hindi puta, cut! 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 Hanggang mawala ka sa eksena! Yung set nyo sa squatter naging slaughter dahil sobrang dami ng karne. Mawala ka man sa pelikula, at least marami kang parte. Pero pre, speaking of respeto, pinanood ko yung respeto. Puta, na wala yung respeto ko sa'yo. Kasi nang dahil lang sa respeto, tinanggal mo yung respeto sa sarili mo. Tanginan to, nagpasapak kay Abra sa harapan ng madla. O baka mamaya sabihin niya, trabaho lang. Tangina, wag ka nga. Kitang-kita dun sa video kung paano ka naghabol kay Shokla. Pareho lang kayo ni Apex. Nakakahiya kasi para lang kumita, kailangan pang sumideline sa bakla. Oh, tangina si Apex nasa likod. Apex nasa likod. Chupa! Kaya pala, laging nakadikit dito kay makeover, di ba? Kapag kami nag-take over, pwede ka mag-cover, pero makarecover, hindi na. Pagkatang kaharap mo ngayon, ang best of the best among the rest, for real. Kaya fuck your dress to impress. Ito ay dress to kill. Inutil. Nagko-costume ng walang connect sa verses. Yun ang effort sa maling paraan. Yun ang effort sa maling paraan. Paano ba naman? Tignan mo itsura, magbabanggit ng about sa clothing, tapos sa lyrics wala namang kinalaman. Ay samantalang kami, kahit anong okasyon, verses namin maporma, di nagmasagwa. Kaya bakit pa kami magko-costume kung yung verses namin ang pasadya? Kaya nga, ang motto niya, di na baling magmukhang tanga, basta nakakatawa. Gago kahit di ka magpatawa, mukha ka ng tanga. Isa kang malaking katatawanan sa pagpapatawa. Malaki ang ating pinagkaiba pagkat trabaho ko ay magpatawa habang trabaho mo'y pagtawanan ka. Malaki. Habang trabaho mo'y pagtawanan. Puta. Habang trabaho mo'y pagtawanan ka. Pero sabi niya, lahat daw ng nagko-costume dito ay galing sa tamod niya. Ay sus! What the hell? Si Master Pogi ka nga. Kasi meron kang fake news tungkol sa cell. Tapos nag-show ko ka pa, porque yung baba mo secret weapon. Wait lang. Nag-fake news about sa cell. Okay, Dragon Ball, Mr. Pogi, Cell. Parang mas applicable dun sa... Oo, hindi ko naman sinasabi na hindi nag-fake news si ano doon. Pero kung ako yung tatanungin, parang mas applicable na yung fake news ni Mr. Pogi about doon kay Boo. 'Di ba? Kasi may mga picture na sila doon eh. May picture si Mr. Pogi about doon sa yun, pinapahiga-higa niya si Boo na kunwari natalo niya. So, yun, pinadala niya sa team niya. So, kung fake news, parang mas applicable kung si Boo, no? Kasi kung kay Cell, hindi eh. Kasi si Cell, alam niya naman si Cell ko, kung nanonood kayo ng Dragon Ball, si Cell is sobrang masungit yun, no? At hindi naman niya talaga nilabanan naglaban sila, pero wala eh, tinalo lang yun agad eh. So, feeling ko sa fake news, mas applicable sana yung si Boo, no? Yun. Tapos nag-show nga, kasi meron kang fake news tungkol sa Cell. Tapos nag-show ko ka pa, porque yung baba mo secret weapon, kaya ka pala nabasted kay Sisa nung niligawan. Si Sakuragi ka nga, wala kang ginawa kundi magpasa ng bola sa kalaban. Tanginang yan, may asawa kang tao, tapos kung dumiskarte ka sa ibang babae, lantaran. Tanginawag ka nga, si Manny Pacquiao nga to, yung galing sa wild card na malakas, makaliwa! At yung issue ng panghihingi mo ng verses, hindi ko na kinagulat. Si Undertaker ka nga, kasi yung punches mo sa ring scripted na, hindi mo pa sulat! Kaya't pag in-apply yan sa posisyon ng pagiging kampiyon. Angels na naman, no? About sa sulat. So, nasabi na nila yun sa 2. So, medyo nagkukulang talaga sila dito sa reference. Feeling mo tanggap ka? Eh kung sa character reference pa nga lang, bagsak ka na! Kaya kahit paano pa namin pilit isipin, di namin makuha ang pinagpipilitan ng mga hangal.
Di namin makuha ang pinagpipilitan ng mga hangal dahil wala namang panama ang estilo niyong pilit kapag tinapat sa natural. Ito'y malaking sampal dahil yung pagpapatawa at bara pinipilit nyo lang kasi. Buti na lang hindi namin kailangan piliting maging kami. Kami ang pamatay na tandem. Oo, kami yon. Taob ang mga gangster, Leon, kaya't hindi kami nagmasilan. Di ba tirador ka ng kampyon? Pero di kami bilang dahil di kami kampyon. Mamaya pa lang! Ayun. Round 3, and may reference na naman sila doon na naulit. Yung about sa sulat. Okay. So, ayun. The story behind those rounds are lack of references, lack of haymakers, daming kulang. At it's not the tipsy nyo na inaabangan or basta may kulang sa tipsy nyo. I don't know why, bakit ganito, ano yung kulang, bakit ganito yung performance. Hindi ito yung performance na hinhanap ng marami. At ako mismo nagulat ako kasi syempre na-review natin yung round 1, round 2, semifinals ng battle nila. At siguro, kung i-rate ko yung battles doon, syempre pinakamalakas nila doon yung laban nila sa Team AF. Pwede rin yung laban nila sa Chris Delano. Pwede rin yun. So, yung first na pwedeng mag-tie, no? Pwedeng mag-tie. Pero kung ako yung papipiliin, parang mas malakas yung battle nila sa Team AF eh. Team AF. Tapos, next na yung price tag Chris Delano. Tapos, ayun. Yung J. King Romano, medyo humina sila dun eh. Dun pa lang parang humina sila eh. So, I'm expecting na babawi sila kasi yun nga, parang ang hina nga nila dun sa semifinals. Pero, nangyari, hindi sila nakabawi dito sa finals and instead, naulit yung performance sila sa semifinals dito pa sa finals. So, medyo kulang. Ayun, kulang talaga. Lack of haymakers, lack of references, lack of punchlines. Kita nyo may suntok, 'di ba? Kung meron, bilang lang. Sobrang kulang talaga sa ano. Hindi ko alam kung bakit pero kulang talaga. So, ayun. Team SM tayo. Yung makina piniga, paglapit sa akin, ang baho ng hininga. Sabay, cut. Para yung kalaban makatikim ng dusa, kaya pala, cut, kasi mukha kang pusa. Putang ina, hindi yan ina-expect ko sa inyo. Rebuttal Prince, magaling mag-rebat. Putang ina, wala naman na-rebat na maganda. Ano na, Tipsy? Laban na lang rebat, oh. Laban! Akala ko ba mas magaling ka mag-rebat at sus maraming tumatak? O, nasan? Tapos, tangina, yung round 3 na yun na ba yun? Masyado talaga ako nawawalang bahala. Yung pinakamalakas nyo na punchline yung nagsigawan kay Apex pa tumama. Mukha daw akong tanga pag nagpapatawa. Handa mo yung tanggapin. Hindi mo naman ako katulad eh. Magpapatawa, magpapakilig, tapos maya-maya, kakantutin. Kaya pero, kahit anong mangyari sa inyo, ang Pampanga sa'yo pa rin ay proud na proud. Pero tatanungin kita, anong pakiramdam na ngayon na hindi ka na pinapaboran ng crowd? Pero, believe pa rin ako sa inyo. Sa kabila ng lahat, nagawa mo pa rin umangat kahit yung ghostwriter mo sa Davao, tinamad na magsulat. Nung ahon 5, ang bait mo sa battle nyo. Nung ahon 7, parang wala ka ng respeto. Sa bagay, ganyan talaga estudyante, nagiging bastos pag wala ng gabay ng maestro. Sabihin mong hindi. Sinungaling! Kung ito sa Pilipinas, ito naman kakaiba. Yung ghostwriter mo, taga-ibang bansa. Pero hindi nila alam na ghostwriter mo sila. Pinaghirapan nyo man ang pinakinabangan nyo man ang pinaghirapan ng iba, pero ito? Hindi nyo maaagaw. Talaga nga naman kahit kailan ng sinungaling kapatid ng magnanakaw. Dito kayo sa ahon, parehong unang natalo. Pero ngayon, matatanggal ang sin nyo dito.
dahil ito'y magmimistulang baptismo para sa mga sin nyo rito. Kumbaga sa Biblia, ikaw ang talambuhay ni Kristo kasi hindi ka naman mabubuo kung walang Mateo. Speaking of Ann, pinamukha mo sa mga tao na siya'y babaeng mababang uri. Porkit nagmamodel, pakantot na. Mali ang iyong pagsusuri. Isa yung marangal na trabaho, yung kabubuhan mo sagad. Hindi porkit FHM model, pukpok na agad. Maganda siyang modelo, pero hindi siya magandang modelo para sa iba. Tangina ka! Sa kabilang banda, magandang modelo ba sa kabataan yung pambabastos mo sa kanya? Sa bagay, palibasa, pag ang kalaban maganda syota, idadamay na sa battle. para pagtakpan ng inggit. Kasi ni minsan sa buhay mo, di ka pa nagkakasyota ng model. At hindi ka idedemanda. Tinatanong ka lang. Kasi yung nanay ni Ann sa flip top, wala namang alam. Ikaw naman post agad. Hingi simpatya sa mga tao. Wala namang demandahan eh. Masyado ka lang kabado. Natural magre-react ang ina pag binabastos ang anak. Lalo pat maling balita ang iyong pinagkalat. Paano kung sa anak mo gawin yon? Tay, binastos po ako. Nino? Sinyo po pangalan. Okay lang yan, anak. Sisihin nyo namang kalaban. Ha? Eh di ba loyal ka? Hindi mo nga kayang lokohin ang asawa mo. Kaya nga nung event natin sa Banay-Banay Laguna, biglang may dumating na chicks. Ang sabi mo, chicks yun nung kasama mo. Alam din niya ba kinantot mo yung babaeng taga-Cavite na organizer? Yung anak ng puta. Hindi ka magandang ehemplo bilang rapper. Yan ba ang napapala ng most viewed? Idol, hindi ka ba kinikilabutan? Pag meet and greet lang, walang kantutan. Ano mga kayoga? Tangina, basag. Ano mga kayoga? Yoga pa? Ang ganda ng imahe niya, di ba? Bilang Sinyo, idol, pero bilang Joseph Martin, kadiri ka. Isa pa, bilang Sinyo, idol, pero bilang Joseph Martin, kadiri ka. Puta, eto naman. Wag yan bayaw, loyal yan, sa katunayan, engaged na yan. Puta, engage ka na pala. Sa bagay, kung syota mo nga naman gagastos sa lahat sa kasal, lolokohin mo pa ba? Ako tong korting mangga, pero ikaw tong manggagamit, walang ya. Mahal mo ba girlfriend mo kasi kailangan mo siya o kailangan mo siya kasi may kailangan ka talaga sa kanya? Kami ang Team SM, 3GS. Sige, kami na walang dating. Kesa naman sa walang respeto, Magnanakaw, manyakis, palimbeng, palipat-lipat pa ng kuta. Ngayon, sino sa atin ang iswating? Sinamantala nyo, tinabuso. Ang kasikatan na binigay ng Diyos, samantalahin nyo na Galing. mga pre. Kahit walang 2x2, mananatili kami Team SM. Kaya mas deserving pa rin kami. Tanginang lakas nila. Ang lakas ng Team SM dito, men. Para sa akin, deserve ng Team SM ang mag-champion sa 2x2-3 at feeling ko sila yung ang galing. Ang galing ng Team SM, men. Hindi ako nagpapa-hype. Ang galing talaga, real talk. Ang galing ng share ng M-Site. Iniba nila yung atake nila. Hindi sila nagpakita ng flow, 'di ba? Hindi sila nagpakita ng flow. Nagpakita sila ng konting jokes. Pero 'yun, sa sobrang konti ng jokes parang hindi na natin kailangang puntosan sa sobrang konti, no? Parang kung nag-jokes man sila, parang bilang lang sa daliri yung mga bara, yung mga linya. So ganun kakonti yung mga yung mga jokes nila. And sobrang ganda ng performance na ginawa nila. Diyos mio. Ang ganda talaga nun, men. No doubt. Fuck, sobrang lupit. Ang ganda nung pagkakabalanse ng, sabi ko nga, may jokes sila pero bilang lang sa daliri. So count pa rin natin yon. Yung jokes, yung pinakaalam nyo kung ano yung pinakalumitaw dito, yung pinaka nag-stand out or pinaka naging edge ng Team SM. Alam nyo kung ano, yung technicalities, pagkakaroon nila ng pagiging technical nila, kasi yung dun sa pagiging technical nila, dun sila umi-score dun sila pumupunto. Yung 4-bar setup, yes, and para sa akin, yung sabi ko nga sa inyo, diba? Yung sa setup pa lang, sumusuntok na eh. So, sa setup, tas maglalan pa sa ganung kalakas na natural na haymaker, sobrang laking score nun para sa akin. Performance, punto, haymaker, technicalities,
nakuha talaga ng Team Shernan Emzite yung all 3 rounds para sa akin. So, ang galing, ang ganda ng sobrang balanse ng pinakita nila. Si Sinyo Tipsy D, ang daming kulang. Performance kulang, haymakers kulang, punto, suntok kulang sa diin. Basta ang daming kulang. Sa Shernan Emzite naman, consistent sila. Nag-start sila ng malakas sa round 1 and round 1, 2, 3, consistent. Sobrang consistent. Na-maintain nila yung power nila, yung performance nila. And para sa akin, deserve ng Team SM yung kampyonato. Kampyonato na to sa 2x2-3. At para sa akin, 3-0 Team SM, 27-24. Team SM. Tangina nyo, ang hirap mo kalaban. Tina mo. 2x2 2017 Finals. Sinyo Tipsy D versus Shernan Emzite. Magingay, huling beses. Botong numorado, champions ng 2x2 2017, 7-2. Pucha, 7-2. Shernan Emzite. Tangina. Lakas. Maraming salamat sa lahat ng mga naniwala, kahit konti lang kayo. Mabuhay kayo lahat. Salamat kay Enigma. Salamat po. Wait. Wait lang, guys. Wait lang. Hintayin nyo ako. Okay, let's go. Ayun, syempre, hindi na nangyari natin ngayon lahat. Syempre, maraming salamat sa lahat ng pumunta. Let's go. Salamat sa mula May hanggang December. Ayun, nandito kayo mga support sa Team Emzite. Syempre, maraming salamat. Syempre, salamat kayo sa music ko. Ayun. Nasabi siya ng kuya ko. Hindi kami nag-champion ngayon. Matagal na ako champion tayo. Ayun, siyempre, magpapasko na, siyempre. May regalo ako para sa asawa ko. Sa mga hindi nakakalam, dahil po sa flip-top dahil magkakilala kami. At flip-top din po ang dahilan kung bakit bumuhay kami ngayon. Kaya gusto ko gawin ko sa flip-top. Gago. Sinyo. Isang tanong na ako sa'yo sa friend ko. Pwede bang samaan mo ang habang buhay? Sagot ka naman.
Tang ina, kilig. Kilig. Das war das aber wohl. Grabe ang lakas. Okay, binoto ko Team SM. Round 1 and 3. Ay, 1 and 2 pala. Sorry. Pwedeng 3 nga rin eh. Sobrang lakas din nun. Pero deciding factor yung angles. Marami sa angles talaga. Na ulit na yes, yes, totoo yun. Pero kung gagawin man before, gusto ko mas mataas yung level, mas refreshed. Pero yes, totoo yun. It doesn't cut out for me. Yes, yes. Ganun. But Team SM, overall, yung pinupunto nila, chemistry. Chemistry din. Totoo yun. Overall, may slip-ups sila, Tipsy Disinyo. Yes, totoo yun. So, malaking factor yun. Na mas malinis pa yung kala Shernan. Pero yun, overall, Team SM. Yun, so kung ano yung sinabi ni Apok, ayun din yung sinabi ko kanina. So, yun, props sa atin doon. Binoto ko si SM. Kasi yung 2x2 pumasok din lang. Pumasok. Okay na. Yun, binoto ko SM. Kasi binase ko sa chemistry. 2x2 to eh. So, bale, nung nagkatalo sa round 2, para sa akin, round 2 yung nagkatalo. Lumamang yung SM, consistency ng deliberation ng pagiging yes. Chemistry as tandem. So, yung tandem nila talagang effective kumpara sa sa Tipsy at Sino. So, para sa akin, SM deserve. Tama, deserve naman talaga nila yun. Si Extra at binigay yung una sa lahat, congrats kay Sino tsaka sa asawa niya. Binigay ko yung boto sa SM. Hindi ko siya pwedeng gawing per round yung judging kasi mahirap. Pinasi ko na lang siya sa overall package. Unang-una, tinignan ko yung consistency at saka yung sa kabila kasi kina Sino parang very apparent naman yung mga step-ups nila. Hindi naman siya choke pero we talk about consistency. So, tama. Kasi na-share nun doon at also sa mga angles din. I think na mas napuruhan nila yung Tipsy nyo sa pagpili ng angle. So, hindi ko naman sinasabi na yung kabila, hindi rin, diba, sa akin lang talaga siguro yung dalawang bagay na pinagit ko mas lumang dito sa kaliwa lang. Share na. So, yun yung binigay sa SM. Nice. Malaki na pricing batch 1. Para sa akin, dikit yung laban. Kung pwede nga ulit, hindi pumili na panalo. Para sa akin, mas mataas yung highs ng Tipsy nyo. Mas impressed ako sa mga laro nila, sa mga konsepto nila. Pero kung ano naman yung lakas nila sa creativity, para sa akin yun naman yung lamang ng kabilang team ng SM. Doon sa consistency, sa linis, yes. sa lakas ng performance out yes. So para sa akin yung Tipsy nyo, unti-unting humihina papunta sa third round. Samantalang yung SM naman ay nanaig sa gitna all throughout. Yeah, okay. Ganda ng explanation ni Balakid. Simple but clear. Unang-una sa 2x2, pinaka-importante yung chemistry. Parang nakulangan lang ako sa Tipsy. Yes, kulang.
tapos mas epektibo yung ginawa nila. Ayun. Parang Rebelde, hindi ko siya binoto per round, ginawa ko siya overall performance. Para sa akin, mas kumpleto yung atake ng Team SM. Pero sobrang dikit lang nung laban, siguro 10-9 para sa akin. Team SM, kaya yun, Sol. Okay. Yuni, binoto ko Team SM. Team CD, Sinyo, tsaka si Sinyo, sobrang lakas ng round 1 nila. Pero yun na yung pinakamalakas na round nila. Yung round 1 ng Shernan M-Site, medyo mahina, medyo parang nag-pick up pa ng momentum. Parang naging pabaliktad din. Pinakamalakas ng Senior round 1, sa kabila naman yung round 3. At doon nagkatalo sa round 2 na binigay ko rin sa SM. So, dalawang round binigay ko sa SM, 2 tsaka 3, round 1 sa Tipsy, kaya SM. Okay. Ay, Saya Delustrado Pricing. So, ayun, sa akin, ang overall nakuha ni Tipsy Sinyo, para sa akin yung first 2 rounds, lumamang talaga si Tipsy Sinyo sa creativity, execution. Third round, malinaw na pinatay ni M-Site Shernan si Tipsy Sinyo, pero numbers para sa akin, dalawang rounds yung nakuha ni Tipsy Sinyo, so binigay ko, pero yun nga, basta, kayo na bahala, panoorin nyo na lang, yeah! Yo, nahirapan din ako sobra na i-judge yun. Pero pareho kami ni Sayad, round 1, 2, Tipsinyo. Round 3, pero round 3, Shernan M-Site, body bag material yun. Pero yun, mas lamang pa rin si Tipsinyo para sa akin. Pero yun, classic na laban yun. Wala na. So, ayun. Wala na akong i-explain pa dito. Kasi, nasabi ko na habang nagbabattle sila at kung ano man yung mga nasabi ko doon, na banggit din ng mga online judges, mga live judges natin, no. So props natin doon kasi kung ano yung nakita ko sa battle na naging pahina nga yung performance ng Tipsinyo at naging consistent naman yung Shernan M-Site, nasabi rin nila yon. Tapos ano pa, marami sila, yung creativity hindi ko man nabanggit dito pero I agree kasi sobrang naging creative talaga. Meron lang hindi nabanggit yung mga live judges natin dito about sa pagiging technical at saka mga punto na binabanggit ng Team SM, pero overall naman, 'di ba? Unanimous naman 'di ba? Parang all 3 rounds or 2 rounds sa battle is binigay nila sa Team SM. So 'yun. Congrats sa atin kasi nakatapos na naman tayo ng isang tournament at 2x2 to. Ito na yung huling 2x2 na re-reviewin natin sa ngayon kasi so wala pa naman 'di ba? Wala pa namang update about sa next na 2x4. Wala pa. So tapos na natin yung tatlong 2x2, 2012, 2013 at 2017. Actually gusto ko siyang gawan ng video kung sino yung pinakamalakas na champion sa 2x2 no. Team SS ba, Team Iron, Team FE or Team SM. So di ko alam kung kailan ko siya magagawa ng video pero looking forward ako na magawan ko sana ng ganung video, no. Yung mga champ, ma-power scaling natin yung mga champ sa iba't ibang categories, then ito total natin lahat ng score. Ganun yung naiisip ko. So, yun. Congrats sa atin, nakatapos na naman tayo ng isang tournament at ito pa yung 2x2 at bukas another gift na naman kasi finals naman ng Isa Buhay 2023 yung i-reviewin natin. So, ayun, kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.